napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Eto, tayo na pagtitripan na lang kita, may kami! Ito alam, maganda lang ang araw ko nito. Ito yung mga gusto ko eh, mga ganito ka gaganda yung mga umaga natin eh. May kami, cute-cute ha? Ay, may kami ko magpresenta. Total, pala bida-bida ka naman. Bida-bida ka naman, ikaw sabihin mo sa PNP, kay Ontiveros, ikaw na lang yung palit kay Kibuloy. Ikaw yung magsa-substitute, ha? Okay, panoorin natin. Ito, bilis ah. Mukhang wala ka. Natutulog ka pa ba, Mike Abe? Kana nilalangawan na ako dito, Mike Abe, dito yung mga kalahino. Oo, kung saan may mabaho, dumidikit. Parang si Mike Abe, kung saan may pera, nandun dumidikit. Sorry. Ayan o. Silangaw o. Putay na, Mike Abe, dito yung mga kamag-anakan mo. Ang langaw, kapag saan may mabaho, nandun yan eh. Oo. Si Mike Abe, kung saan may pera, dun yan. Itang ina ka. Ha? Gago ka ha? Porket dire-reactionan ko lang yung tatay nyo, nagdidikitan kayo sa akin. Patay ka tuloy. Patay. Oh, Mike Abe, condolence. Patay ang kamag-anak mo. Ito pa isa. Yan o. Ang ina ka. Tado ka ha? Doon kayo. Umuwi kayo doon sa bahay nyo kay Mike Abe. Mike Abe, condolence. Napatay ko yung isa sa mga kalahi mo. Okay. Pakita ko po sa inyo itong ilan sa mga video na nangyari sa Davao. Davao. Laki pakita. Napanood na namin yan eh. Papakita mo pa. Ginawa mo kami tanga. Compound ni Apollo Kibuloy na pinaghahanap ng batas sa kasong sexual harassment at qualified. Alam namin. May Abe, alam na namin yun. May kasong sexual harassment. Alam na namin yun. Tayo na para lang mapahaba yung video mo. Hindi, alam nyo ito, real talk lang Mike Abe. Baka sabihin mo, masyado ka ng pinipersonal eh. Pero ito, real talking kita Mike Abe. Hindi ito lang, tanong lang naman. Bakit pa ulit-ulit ka sa vlog mo? Hindi, tanong lang Mike Abe kasi kada may upload ka kay Pastor Apollo Kibuloy, uulitin mo yung may sexual harassment, may kasong ganito, alam niya naman mo eh. Ba't yun kailangan mo pa ulitin? Mike Abe. May sexual harassment, may ganito, ganyan, may ganito. Puta na pang, ilang beses mo nang sinabi yan eh. Alam na namin yun, nabalita na yun eh. Hindi punggol ka naman oh. Sa, human trafficking sa Davao at saka sa Pasig. Ito, ang mga nangyayari. Medyo madilim, tingnan natin kung makukuha. Yan po. Napanood na namin yan eh. Alam mo, Mike Abe, siguro wala pa masyadong tulog. Tingnan mo yung eye bag mo oh. Nag-makeup ka lang eh. Nagpulbol lang ata to kaya hindi masyadong kita eh. Tingnan nyo daw oh. Lagi gagano eh no? Tingnan nyo. Tingnan nyo. Ayan. Ito, Mike Abe, tingnan mo rin to. Tingnan mo rin to. Mike Abe, nagwawala yung mo ha. Nagwawala yung mga nyo. Ito, may babasahin lang ako kay Mike Abe. Nasaan na yan? May babasahin lang, nawala ata, hindi ko ata na-save. May babasahin lang ako kay Mike Abe. Kasi, nagalit na po sila. Kasi nga, bakit daw nakalabas ang conversation? No? Bakit daw nakalabas ang conversation sa Jesse? Data daw, data privacy daw yun, data.
Oh. Mamaya natin pakita to. Mamaya natin pakita. Dito muna tayo. Oh, ano meron diyan? Oh, Yun. yun. Ng mga member ni Kibuloy, yung mga pulis. Obo. Tayo lang para kang ano, no? Kung sa kanta, ikaw yung ano, backup singer. Kung sa video naman, ikaw yung ano, double ganger. Kung multo ka ba, abe? Ayan po, sabi niya, ayan po. Tinulak po ng mga member ni Kibuloy, ang mga kapulisan. Ayan po. Mga pulis po yan. Yung nasa kabila, ito mga civilian, ito yung mga member ni Kibuloy. Ayan, may mga hawak. Ayun na. Malamang, tanga ka ba? Sabi niya, yung mga civilian daw, yan daw yung member ni Kibuloy. Alam nga naman member ni Kibuloy yung mga army, isap nga yun. Nakaka-stress ka, Mike Abe. Ayan po yung mga naka-civilian, ayan po yung member ni Kibuloy. Alam namin. Hindi naman, alangan naman yung mga nakasunda, yung mga naka-uniform ang ano, member ni Kibuloy. Ito mga civilian, ito yung mga member ni Kibuloy. Ayan, may mga hawak na pamalo. Kita nyo, ayan, isa may itak pa, ayan. May itak pa daw, may itak pa. O bakit? Inugot ba yung itak? Ngayon, eto, tanungin kita, Mike Abe, kung sadyang may utak ka talaga. Kung talagang matalino ka, Mike Abe, may tanong ako sa'yo. Anong mas delikado? Yung hawak na pamalo ng mga tao, yung hawak ng mga army na machine gun? Anong mas delikado doon? Pa, sa bayawang. Babae yan, may itak sa bayawang. May itak daw sa bewang babae. Mahaba buhok. Alam namin, babae yan. Babae naman talaga. Bakit mo pa kailangan sabihin? Babae yan may hawak na. Tanga mo. Tanga mo talaga. Tinuntad no? Ang tanga kasi. Ba't ang tanga-tanga mo, Mike Abe? 8 minutes na nga lang video mo. Hindi mo na hindi na kaya ng utak. Babae daw may hawak na itak. Alam namin, long hair nga eh. May may dibdib din. Kaya alam namin na babae yun. Bayawang, tapos may pamalo yung iba. At tinataboy nila yung mga pulis. So, mabait pa nga yung pulis, di ho pumapalag eh. Wow! Mabait pa yung pulis, di mo pumapalag. Malamang, bobo ka ba? Kapag pumalag yung pulis dyan, anong mangyayari dyan? Siraulo ka din no? Gusto mo ba pumalag yung mga pulis? Tarantado talaga tong gagong to. Respeto pa rin yung karapatan ng sibilyan. Pero ito po yung Malamang, civilian yan. Bobo ka pala eh. anib na sitwasyon. Kasi court order yan, warrant of arrest ang dala-dala. Court order, warrant of arrest. Hindi yan search warrant. Ay, bobo lang. Bobo lang, Abe. Warrant of arrest nga lang, kaya nga hindi sila pinayagang pumasok eh. Ang hinahanap is search warrant. Ang warrant of arrest, halimbawa, nakita mo si pastor na nandun. Pag nandun, huhulihin kasi nandun na mismo. Hindi naman nakita eh. May katibayan ba sila na pinakita na nandun si pastor? Kaya ang hinahanap nga dyan, search warrant. Tapos hinahanap pa sa Durabox, sa drawer. Sa mga kaso nga ang kinakaharap ni Kibuloy at kanyang kasamahan, pero ito yung ginawa ng mga member. Hinarang ang mga pulis, may dalang mga pamalo at may dalang pang itak. Nakita naman yung itak doon sa bayawang. Dapat niya, kinumpis ka yun. Delikado yun. Puta na. Delikado daw yung itak. Pero yung mga barel, hindi daw delikado. Pinapakita niya na sa video, sinasabi niya pa. Tanga nga eh. Pagpasensyahan niyo na po ha. Ako na po naghihingi ng pasensya sa inyo dahil po may tangang tanso vlogger. Pinapakita niya na nga sa video, sinasabi niya pa. Ito na yun eh. Ayan o, kita o. Tapos sasabihin niya, babae yan ha. Babae yan, may hawak na itak sa gilid.
Puta, pasensya na po kayo. Sadyang tanga lang po talaga si Abe. Kaya, hayaan nyo na. Weak talaga ang agents ng admin na bangag. Ay, bisa nga, admin na magkumuha nga kayo ng maayos-ayos na vlogger. Alam nyo, totoo, mas okay pa ako kay Abe. Alam nyo, parang mas deserve ko pa yung 500k na yun. Ay. Yung babae, nanduduro nung pulis, oh. Nagduduro. Kita namin, nakikita namin. Bulag ba yung mga viewers mo? Bulag ba yung mga viewers mo, Abe? Hindi naman nata mga bulag yun, ah. Nanduduro po. Kita namin. May dalang may hawak na pamalo. Pinapaalis yung mga pulis. Only in the Philippines, yung mga civilian, Ayun po, only on the Philippines ka pa, ha? Ay, salamat po, Ate Michelle. Only in the Philippines. Puta na, only in the Philippines talaga. Biruin mo, ha? Ang dala ng mga kapulisan is arrest warrant, hindi search warrant. Only in the Philippines pa tong kumag na to. Nanduduro sa pulis. At ang mga pulis pinapaalis kahit na may dalang warrant of arrest. Ayan po. So, yan mo makikita yung... alam yung ibig sabihin ng warrant of arrest. Sabihin natin na ayaw nilang rumispeto sa rule of law. Anong rule of law? Ulo mo, rule of law. Anong rule of law na pinagsasabi mo, Abi? Hinahanap nga warrant, search warrant. Alam mo ba yung search warrant sa warrant of arrest? Bungol. Tapos pag nasasabihan kayo ng mga ganito, sabi nyo, kaso. Putangin na. Hoy, shoutout nga pala dun sa Puta na, ka pa, ha? Naghanap ka pa ng katulong mo, ha? Tapos ang hinahanap, puta na, kamatis pa. Si Mema Kalipa, yung anak niya yun ni Abe. No, si Mema Kalipa, naghanap ng tulong sa vlogger ni Libagan, ni Libayan. Sabi ko, ay po, galing yung dalawang tanga nag-usap. Oo, nandun, no? Sabi, papakulong daw ako. Oo, ito, kita-kita sila doon. Hindi nyo maalam. Ayaw ko muna pala sabihin. Putay na pati yung picture ng DepEd nilabas. Ng DSWD. Galing, no? Pati DSWD, no? Oo. Sakop na ng mga vlogger. Putay na in-interview kami ng DSWD tapos inilabas sa vlog. Ang lupit, di ba? Ngayon, yung si Mema Kalipa lumapit dun sa vlogger ni Libagan, no, si Kamatis. Si Kamatis na mukhang ipis. Nagpapatulong doon. Putay na, sabi ko. Ay po, ang galing, oh. Tapos kagabi nag-usap si Mike Cervera, si Mema Kalipa. Tapos yung mukhang yung mukhang dugong. Puta na, lakas man lahit sa akin. Sabi, mukha daw akong gorilla. Samantalang yung kasama nila mukhang dugong. Hayop na yan. Ang lakas nyo mang lahit, tapos yung kasama nyo mukhang dugong. Sa Davao, marami yan. Sa dagat ng Davao, meron yan dun, eh. Doon sa gorilla farm, meron yan dugong dun, eh. Sir Jay, di makagalaw ng masama ang mga pulis kanina, daming camera. Okay lang yun, tutukan lang nila ng tutukan. Putangin na. Ito, yung anak mo, Mike Abe, pagsabihan mo, ha? Hindi na kayang nagwawala na sila ngayon kasi lumabas yung conversation. Ngayon, pinapatrabaho ako, huliin daw ako. Sige, di punta ka dito sa Taguig. Ewan ko na lang kung makakalabas pa kayo dito. Puta kayo, oy! Oy, shoutout din sa mga shoutout din sa mga Tansu vlogger, kala Kamatis, kay Mema, kay Mike Cervera. Kung gusto niyo akong pahuli, punta kayo dito, dali! Puta na, puro kayo ganyan. Puta kayo ng putak sa social media. Puta kayo dito. Magdala ulit kayo ng pulis. Kasi baka kapag kayo lang, di kayo makalabas dito. Ha? Baka kapag kayo lang, di kayo makalabas, magdala kayo ng pulis kasi kaya bumili kayo ng uniform sa sa Quiapo, maraming uniform doon na mumurahin.
Tapos maghanap kayo ng medyo malaking tao, pagsuotin nyo ng pulis. Tayo na, ako pa tinakot nyo. Alam ko ang address mo. Alam ko ang address mo. Putang ina, hindi pumunta kayo dito. Alam nyo pala eh. Ako pa tinakot itong mga to. Order na warrant of arrest. Ang gusto lang nila, mabigyan ng protection si Kibuloy para hindi mahuli. So, pinalalala nila ang sitwasyon. Ayan po Paano hindi mahuli? Bakit nandun ba si Pastor? Eh, pinapasok naman dun. Hindi naman bakit hindi pumasok. Bakit walang nahuli? Bobo ka rin eh. aking assessment dito. Pinalalala. Suspend. Ano daw? Suspend? Suspect? Suspend. So, pinalalala nila ang sitwasyon. Ayan po yung aking assessment dito. Pinalalala nila ang Anong suspend? sitwasyon kasi ang court order, hindi ho yan pwedeng mabali. Hanggat hindi binabawi ng korte ang kanilang order to arrest Kibuloy at kanyang kasamahan, hindi po yan mababaliwala at walang magagawa ang pulis kung hindi yan po ay ipatupad. Kaya lang, parang nakaprepare po yung mga babae naka-approach na lang yan. Merong mahabang itak sa bayawang yung babae at may mga pamalot, kita niyan, dinuduro pa yung mga pulis. Hindi, ito na lang, Mike Abe, kung sadyang may bayag ka. Ikaw yung mamuno sa SAP tapos punta ka dun. Punta ka doon sa KOJC kung talagang matapang ka. Punta ka doon tapos ikaw yung mag-guide sa mga SAP na pasukin ng KOJC. Dali! Tapos pupunta rin ako doon. Sapakin lang kita. Kaso kawawa naman to, matanda na to eh, no? Pag sinapak ko, baka hindi na makabangon to eh. Baka ma-paralyze na to eh. Hindi ko natanong sa mga member ng KOJC kung gaano kalaki to si Mike Abe, no? Siguro pag sinapak ko to, ewan ko na lang kung makakapag-vlog ba to ng 8 minutes. Baka 3 minutes lang ng 3 minutes na to. Punta ka sa KOJC, Mike Abe, kung matapang ka. Mabait pa yung mga pulis. Mabait pala yung mga pulis sa Davao. Kung pulis dito sa Maynila, pulis dito sa Metro Manila, gaganyanin ng mga sibilyan. Ako, may paglalagyan, malamang nagkaputo ka na. Mataas pa rin ang kontrol. Gusto mo? Tanga. Gusto mo talaga may mamatay, no? Bobo ka rin eh, no? Ng ating kapulisan. Sana po ay hindi na umabot sa anumang physical na sitwasyon. Pero dito sa unang salbo ng CIDG at saka po ng SAP, dahil ang SAP talaga ho ang nag-i-escort doon sa kapwa nilang mga pulis para isip ang warrant kasi nga compound yan, kaya nga po kailangan nakaprepare. Nakakanto kaya binilisan natin. Pinapalabas ng mga member at saka ng mga DDS na parang martial law. Hindi po martial law ang pagpapatupad ng batas. Ang pagpapatupad ng warrant of arrest. Hindi martial law. Kung lahat na lang na mayroong warrant of arrest, pag hinuhuli, nasasabihin ni martial law na nasa namang gobyerno tayo. Walang Bobo ka. Bobo ka. Hindi, palibasa may tigi 1,000 sa mata mo eh, no? Kaya hindi mo nakikita, no? Martial law na yan, tanga. Saan ka nakakita? Isang tao lang uli nyo, naka-batalyon pa kayo. Isang batalyon kayo. Bobo. Hindi pa daw martial law. Gago ka ba? Ang pulis di pwedeng gawin yan dahil sila ang mababalikan dyan. Tuturuan mo pang maging kriminal ang mga pulis. Kaya nga, tanga-tanga. Mga ano to, DD shit pala, condolence, happy RIP, happy condolence. Ano na, ang pangalan nun, Freddy. Ito. Alam mo, sir, papuntahin mo yan kay BP Sara. Isang kamao lang ni ang uso niyan. Ewan ko kung di maging dobleng uso niya. Wala yan. Alam nyo to si Mike Abe. Hanggang ano lang to, hanggang sa camera lang. Yung sinasabi niya kay Banat Bay na matapang lang daw sa camera. Baka ikaw yun, Mike Abe. Subukan mo kami. Mike Abe, hindi naman sa syempre lalaki ka. Hamunin ka namin. Kasi kung nasa tama yung, kung totoo man yung pinaglalaban mo, makipagkita ka sa amin. Kahit sa akin na lang, suntukan tayo. Kung gusto mo, magsama ka ng bodyguard mo, kung sino yung gusto mo ilaban sa akin. Pero gusto ko, ang condition ko, sa harap ng KOJC. Diyan sa Davao, punta tayong Davao, doon tayo sa may gate ng KOJC, doon tayo magsuntukan. Maganda yun. Kung talagang totoo yung pinaglalaban mo at kung hindi ka bakla. Sinasabihan mo si Banat Bay na bakla di try mo sa akin. Hindi ako matapang, hindi ako palaway, pero ayoko kasi nung puro dakdak na
Puro ka dakdak, tapos manglalait ka na bakla yung tao, ganito, ganyan, bakla. Eh di, try natin. Ako, try mo ako, Mike Abe, suntukan tayo. O kaya magsama ka ng kasama mo, dalawa pa kayo. Paguntugin ko kayo doon sa harap ng kay OJC. Oo nga! Tanginan itong hype pa to, puro ka dakdak eh. Ang ganoon. Oh. Ang warrant of arrest para po sa inyong kalaman na ating mga followers, viewers dito sa MA Pinoy TV, kahit sa isang channel ko, Mike Abe Opinion. Ito ay simpleng o basic na konsenso. Konsenso. Para po sa inyong kalaman, si Kibuloy at kanyang kasamahan, inosente pa. Siya isasalang pa lang sa trial. At bibigyan siya ng pagkakataon ng korteng humarap sa korte para ipagtanggol ang sarili. O yun naman pala eh, bakit yun naman pala, tama naman pala yung sinasabi mo, pagbibigyan pa ng korte ng pagkakataon, bakit parang hinusgahan mo na? Ikaw unang-unang nangusga kay Pastor Apollo Kibuloy eh. Hindi pa nga guilty yung tao, ikaw guilty na sa'yo eh. Gusto mo na nga agad dibitay eh. Ayun na, no? Ang pangit sa panahon natin ngayon. Ba't kaya mga ganun tao, no? Halimbawa na may hinihingi ka, tapos hindi ka napagbigyan, tapos bigla ka magkakaganito. Boss Jay, tuwang-tuwa ngayon dahil nilusob na ang KOJs, tuwang-tuwa yung bangag na yan. Tuwang-tuwa yan, no? Pero alam nyo minsan yung karma, yun yung pinakamahirap bumalik pag kinarma ka. Tingnan nyo, hindi man bumalik sa tao mismo yung karma, babalik yan sa mga pamilya, sa mga ganon. Baka magulat na lang tayo, balang araw, yung panga ni Mike Abe, tabingi na. Under clear, martial law, sabi ni Attorney Trixie. Basic nga, pagkaiba sa search warrant at arrest warrant, di mo pa rin maintindihan. Kaya nga, Drogon eh, sabi niya, hindi daw sinusunod ng mga tiga kay OJC ang rule of law. So, tanga ka. Kasi isipin mo, Mike Abe, kung sino ang hindi sumunod sa rule of law, yung mga pulis yun. Alam mo na nasa warrant of arrest lang ang dala nila. No? Kung ibig sabihin ng warrant of arrest, may karapatan silang arrestuhin si Pastor Apollo Kibuloy. So mag-aantay sila ng ngudyat na arrest na pupuntahan si Pastor kung nakita nila na nandoon sa compound. Ang search warrant, no, sini-search, alam mo yung search? Google ko na naman ba? Para maintindihan mo lang, Mike Abe. Puta na, ito na naman tayo, Mike Abe. Straight-terrible ako sa'yo. Putangin na to. Ito, Mike Abe. Re-research natin. Anong ibig sabihin ng ano? Anong ibig sabihin ng ito, i-googlein natin. Google ha. Re-research natin, guys. Putangin na. Anong meaning? Meaning of search. Baka di niya kasi alam. Puta na, hirap sa'yo. Puta na, nag-vlog ka kasi dyan. Tapos di mo alam ang meaning ng ano. Di mo alam ang meaning ng kung ano yung ibig sabihin ng search. Kailangan ko palagi ipaintindi sa'yo. Hirap na ako lagi. Puta na ka. Salamat, mataas ang views mo sa akin. Ayop ka. Meaning of search. 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 Ito na lang. I-rekta na natin ng search warrant. Ito Mike Abe, search warrant na lang. Mapunta tayo sa search warrant. Ito. Ito yung meaning ng search warrant, Mike Abe. Okay, ha? Ang meaning ng search warrant ay utos para pagkapa. Pagkapa. Ganon. O kaya may hanapin ka ng mga dokumento or baka may mga pulburon doon. Yun ang meaning. Tapos, ang meaning naman ng warrant of arrest. Ito. Nasaan? Ay, hindi yan. Meaning of, saan yan? Ba't wala? Saan na? Bakit nawala? Meaning of warrant of arrest.
i-Tagalog natin na kasi baka hindi maintindihan ni Mike Abe. O, Tagalog. O, eto. O, ano ang ibig sabihin ng salitang warrant of arrest? O, eto ha. O. Tagalog to ha, Mike Abe. Tagalog. Nakakatanga lang si Mike Abe, no? Tawa kay Mike Abe. Putay lang ka, Mike Abe. Katangahan mo. Balikan natin, visit naglalag. Naglag pa tayo, Mike Abe, oh. Ano lang tayo dito? Eto, Mike Abe. Ang meaning ng warrant of arrest ay isang dokumentong inihain sa isang taong akusado na naglalaman ng dahilan kung bakit siya aarestuhin. Mike Abe, you there? You hear me? Fucking shit. Pero, ito DFA, tignan natin to. Ito yung meaning. Mike Abe, ayan. Babasahan natin si Mike Abe, ha. Dito natin. Yan, ganyan para kita. Ito, ha. Kailangan mo bang masasabi na ikaw ay aarestuhin? Ang pag-aresto ay ang pagkuha ng isang tao ng mga otoridad at ilagay sa kustodiya nila para panagutin sa mga krimeng na kanyang maaaring nagawa. Take note, ninyo ng salitang maaaring nagawa. Maaaring nagawa. Ibig sabihin, hindi pa napatunayan. Hinanghusgado na may nagawa ka ngang pero ikaw ay nilagay sa kustodiya under custody ng batas dahil dahil baka tumakbo ka raw at takasan ng iyong pananagutan. So dito kasi Mike Abe, makinig ka, ha. Matanda ka ng paurong, hayop ka. Alam mo, Mike Abe, ito yung meaning ng warrant of arrest na hindi ito dapat isinagawa doon sa KOJC. Alam mo kung bakit? Kasi nga, search warrant dapat ang ibinigay nila doon, hindi arrest warrant. O kaya arrest warrant na may dala silang arrest warrant tapos may dala silang search warrant. Diba? Kaso arrest warrant lang dinala nila. Kaya yung mga tao hindi pumayag. Gets mo na bang tanga ka? Mami Benny, mega love shoutout po. Pasensya na kayo, medyo na-high blood ako eh. Tanga-tanga kasi nito ni Mike Abe. Ito na, Tagalog na to, Mike Abe. Ang haba niya, no? Ang haba niya, Mike Abe. Kung i-explain ko pa lahat sa iyan, abutin na tayo ng siyam-siyam, ha? Mike Abe. Kaya ito na lang, una. Balik tayo kay Mike Abe. Baka hindi niya kasi nagits eh. Okay? Ito na. Mike Abe. Yan ang purpose ng warrant of arrest. Yan ang rule of law. Pinatutupad ng batas, bibigyan ka ng due process, pagkakataon, i-depensa mo ang sarili. Kung dito pa lang sa basic na pagpapatupad ng batas, hinaharang na. Ay, tanga! Search warrant nga ang kailangan doon, bobo ka! At nauna dyan, pinagtaguan pa nga at hindi humaharap. Ilang buwan na, si Kibuloy. Di ba? So yung kanyang karapatan ay pagtanggol ang sarili, binabaliwala niya. Kasi kung nag-surrender, nagpahuli, ay di magkakatrial na at kanyang may... di ikaw yung surrender doon. Gusto mo pala eh. Ba't mo pinipilit si Pastor? Ikaw yung surrender doon. Ikaw yung magpresenta. Sabi mo, ako na lang pipresenta kay Pastor. Total, alam ko naman ang rule of law. Total, di ba ikaw nakakaalam ng rule of law? Hindi alam ni Pastor ang rule of law. Kasi sinasabi mo na binabali ni Pastor Apollo Kibuloy ang rule of law. Di ikaw yung humarap. Alam mo pala eh. Bida-bida ka eh. May buwang na nakapasok. Condolence to all of your family. Condolence sa'yo. Ginawa niyang tanga yung viewers niya. Kaya nga. Ang laki ng butas ng ilong. Ganyan talaga mga taong palahit-hit.
Tapos ngayon, pag hindi siguro, Mike Abe, alam ko napapanood mo rin yung mga video ko, no? Kasi nga, syempre, paputok na putok yung pangalan ko ngayon dyan sa Tansu Vlogger. Dahil dun sa nilabas ko na, sa nilabas ko na, tawag dito, yung, isisend ko, papakita ko to. Galit na galit yung mga rito eh. Galit na galit yung mga tanso. Bakit daw lumabas? So, alam na nila kung sino yung naglalabas ng conversation nila doon. Kaso sorry kayo, nasa amin na lahat huli na kayo. Tapos may tinatakot pa ako. Tinatakot pa kami na na tawag dito, nakakasuhan daw kami dahil data privacy, data daw. Mamaya papabasa ko sa inyo. Tapusin lang natin si Mike Abe. May pagtatanggol ng sarili dun sa akusasyon na siya nang-aabuso umano sa kanyang mga kabataang membro. Ngayong pumunta doon. Kasi sexual abuse, sexual harassment, qualified human trafficking ang issue. Mabigat po yan. Hindi yan pwedeng daanin sa physical na paglaban, pagsuway. Mabigat po yan. Ako, naiintindihan ko yung rule of law. Iniintindi ko yung kahalagahan ng court order. Kasi pag hindi ka sumunod sa court order, sa kahit na sino man... hindi ikaw nga sumuko, tanga ka. Ulit na tayo. Ikaw nga yung pumunta doon, ikaw yung magpakulong. May problema. Kasi hindi susuko ang korte. Dahil ang korte bago mag-issue ng warrant of arrest, merong basihan at sagradong karapatan sa ilalim ng mga batas. Okay, so sana magmuni-muni din yung mga member ni Kibuloy. Kung sila ang buhay nila para nasa inyo. Kung kayo may inutusan para ibuwis ang buhay nyo, nasa inyo rin yan. Ang korte ay hindi po susuko sa inyo. At ang mga otoridad hindi susuko. Kulang na lang mga politika, pumapayag silang duro-duruin. Kamalo, mga membro. Sa iba-ibang hanay ng pulis, hindi pwede yan. Iba-iba yan. Pag ganyan ang attitude, ganyan ang dalawa ng mga membro ni Kibuloy, hangtong sa pagiging pisikal yan sa susunod na araw. At hindi natin alam kung ano ang ating maaaring makita. Hindi naman po papayag ang mga pulis na duro-duruin. Hindi papayag ang mga pulis na sila hindi respeto at bawal ng mga membro. No one is above the law. Ignorance of the law exercises no one. Buta na nag-English ko ba? Alam mo ba ibig sabihin nun? Mga otoridad. At ako naniniwala rin ako doon. Kaya please lang po. Please. Goodbye. Tangina mo. Hayop ka. Bobo mo talaga. Hayop ka. Wala kang pinagbago. Tagal-tagal mo ng batikan. Sinasabi mo. Lemon. Lumabas. Sinasabi mo lagi na batikan na pero wala. Nga ka pa rin. Sana, kita biro mo grade 2 lang ako pero binabaon kita ng buhay. Oo. Binabaon kita ng buhay, Tapos grade 2 lang ako. Nakakaiya yun, may kabi. Dapat huwag kang ganyan. Ito yung sa sinabi ng mga tanso. Labas natin to, butay nang yan. Ito, data privacy daw, data. Ito yung sinabi, lakihan lang natin yung huwag natin pakita yung nag-send. Ito, data privacy daw, data. Kakasuhan daw tayo, kakasuhan. Ito yung chat ni ng mga tanso. Yan, sabi dito. Pues, gusto mo ng ganito. Ibibigay namin sa'yo. Gusto mo sa legal na paraan, bro. Kasuhan ka sa ginawa mo paglabas ng private conversation na walang pahintulot mula sa mga members ng GC. Beta! Beta privacy yan. Privacy. Balik mo yun. Punta na ka lang. Oy, hype ka ninyo. Ayusin mo nga. Ninyo Marsaga. Ayusin mo nga yung mo. Punta na. Anong data, ha? Ginawa mo, delata to, ha? Data to, yun. Data privacy law. Kaso sa'yo, sabi ko sa'yo, makipag-usap ka ng maayos, pero, deadma ka lang. Tutulungan kita, pero, matigas kahi. Ito pa. Now, ito, message ko sa'yo ay para sa'yo at hindi kita pinapayagan post sa any social media, vlog or screenshot man para lang i-vlog mo. Tandaan mo, may data, privacy law tayo.
Data, puta. Bisaya, kamandong. Puta ka na doon. Dugay ka na sa Manila. Sinto ka pa rin. Data privacy. Data daw. Paano maging data privacy kung walang profile? Kailan to patawa to, mga hayop talaga to. Ay nako ninyo, katunto mong bakla ka. Ay nako, punta ka dito sa Rojas. Pugutan kita ng uwan ng buto. Ito na naman tayo. Ito, basahin natin to. May kaso ka pala sa DSWD. Kaya pala idol mo si Cubes. Umaasawa ka rin ng bata. Ha? May asawa ba ako? Ha? May kaso pala ako sa DSWD. Bakit malaya ako? May kaso pala ako sa DSWD. Bakit malaya ako? Di ba? Hindi di ba nakakaano yun? Nakakamanga na may kaso ka, tapos wala kang record. No? Na may kaso ka, pero wala kang record. Paano nangyari yun? Nagkakaso ako sa isip ng mga tanso vlogger, pero sa batas wala akong record. Puta, ibang ano na, no? Oh, data privacy, hindi data privacy. Oy, Sir Spencer, shoutout, subscribe niya na. Ito, nagtitrip na lang ako dito. Kasi wala eh. Oy, Ate Marite, shoutout. Puta, hype na, Ninjo Marasaga na to. Ewan ko kung si Ninjo nag-chat dito. Ito mo, boy is cover. Tapos anak niya yung... Alam niyo, dito ako tawang-tawa, no? Dito ako tawang-tawa sa mga tansu vlogger. Wait lang, pagtripan natin to. May pagtitripan na naman tayo dito, guys. Asan yung cellphone kong isa? May pagtitripan tayo dito. Mika Balanon. Tapos, ang nilagay mo sa profile mo, anak mo. Hindi ka ba nasusura dyan na anak mo yung ginawa mong ano? Ginawa mong Goto channel. Ay, wala. Oh, anak niya yung tangina, no? Tapos may pangalan pa ng anak niya dito sa ano? Sa diploma. Naku po, kawawa naman yung bata. Nang ano ka, nang babash ka, tas gamit mo picture ng anak mong hayop ka? Ha, Mika? Puta, natitiis mo yan? Anak mo yung pinong-front mo? Oh, screenshot daw. Ay. May picture ka. Nagmamakaawa ka sa DSWD. Ha? Nagmamakaawa ko? Nagmamakaawa ko? Ano nagmamakaawa? Nakaluhod ba? Ha? Okay. Oh, ito. Wait lang. Sabi mo doon kay Mima, ano, galing-galingan niya. Putang ina niya. Ha? Puta na, pumunta pa kayo doon pa sa inuuod mo yung channel. Inuuod yung channel, doon nagsumbong Sir Spencer. Si Kamatis, yung bumabanat dati sa atin. Yung bumabanat kay Banat Bay. Butay na, doon pa nagsumbong. Bulok na yung channel nun doon ka pa nagsumbong. Wala lang, halos nanonood doon. Kita na, mas mataas pa nanonood sa'yo doon, Mima Kalipa. Magkaso, karapatan nyo yan, walang pipigil sa inyo. Ang tanong kung mananalo ba kayo. Yun na nga 20 eh. Kaya ako, tayo na, puro sila, ay sana LNM, shoutout. Puro sila kaso sa akin, kaya may kaso daw ako, scammer. Ito po tayo na, 5 taon na yung issue na yan. Paulit-ulit lang, wala naman akong kaso. Ikaw nga, i-research nyo nga kung may kaso ako. Charlie J. Gibara Ambuan ang full name ko. Sige nga, i-research nyo kung may kaso ako. Ayan full name yan nasa inyo yung ID ko, diba? Pero hindi nila alam. Pero ayaw sabihin. Alam nyo ba,
inilabas nyo yung identity ko sa social media, baka kayo ang makasuhan dyan. Tapos ang masaklap pa nito, inilabas nyo ang picture ng DSWD na kinakausap ako. Doon naman, kinakausap lang naman ako. Lahat naman ng kabahayan sa lahat naman ng kabahayan sa Maynila, pinupuntahan naman talaga ng DSWD. Punta ila pati ba yung interview na normal, ginawan ng issue. Gago. Bobo lang. Ha? Ayop na yan. May scammer ba na nagbabayad ng scam? Ano na? May scammer ba na nagbabayad ng na-scam? Ate Alex, sige. Magkano na ba na-scam ko sa'yo? Kasuhan mo nga ako, please. Kasuhan mo nga ako, please. Pinagtutulungan ka ng mga tanso dahil inilabas mo yung link. Alam na dis kung sino sa kanila ang bayaran, Boss J. Tanong lang, Boss J, takot ba sila? Ewan ko, baka takot. Sabi nila, sabi, binabantaan pa ako ni Mima. Sabi ko, bubutangin mo sa inyo! Huwag mo Wala ko may stroke na eh. Butangin sa inyo. Huwag mo kong hinahamon. Sabi ko, punta ka dito, tangina ka. Dati nga nakikipaglabanan ako ng tagaan ng suntukan ng Rumble dyan sa Taguig. Kahit sino yung may mga Muslim pa nga ako nakakaaway dyan sa Marlik eh. Tapos ikaw sino ka ba? Para matakot ako sa'yo. Anak ng titing ka. Hindi naman sinasabi kong sobrang tapang ko, no? Pero hindi talaga ako takot sa kanila eh. Okay, gusto mo, dalhin mo pa si Kamatis na Taguig eh. Okay, dalhin mo. Dalhin mo yung mga vlogger ni Libayan. Dalhin mo, dali. Tignan natin tapang nila. Putay na ito, babae ito. Kala mo ito. Kala mo naman takot ako sa'yo, putay na ka. Hanggang, hindi ka nga umabot sa utong ko eh. Hanggang bewang nga lang kita, tas matatakot ako sa'yo. Tapos sasabihin mo, siya gagastos daw ng mga kaso-kaso ko. Siya daw gagastos ng mga magsasampa ng kaso sa akin. O ngayon, sino tanga? Sino tanga? Halimbawa, tulungan mo yung mga OFW kung meron man. Halimbawa, gagawa-gawa ng kwento. Sino tanga? Sino naubusan ng pera? Ako ba? Ako, tapatawa-tawa lang ako dito. Samantalang kayo, gastos kayo ng gastos. Ngayon, tanong dyan, sino tanga? Ay, naku po, Mema. Mema ka bagay. Di, obvious naman yung pangalan mo bagay sa'yo. Mema. Mema content lang. Mema yun. Putay lang, ayun ka, Mema. Eto pala, manghihingi ako manghihingi ako ng sorry kay Mema Kalipa, ha? Kasi, akala ko talaga kasi lalaki ka. Oo nga pala, ulitin ko yung announcement ko pala sa'yo. Oo, yung abot sa Batang Quiapo. Naghanap kasi sila doon ng sa Batang Quiapo ng ang rule ay chismosang kapitbahay. Sabi ko, nung nakaraan, inahanapan ako ng producer doon, ano mo tawag doon? Sa Batang Quiapo, sabi niya, Jay, baka may kilala ka dyan na vlogger. Kasi, di ba, puro vlogger yung mga doon. Puro vlogger yung mga kinukuha doon, no? So sabi ko, ay sige, may kilala ko. Yung buwabanat sa akin, si Mema. Si Mema Kalipa, sabi ko. Yun, saktong-saktong, ganun na ganun ang ugali nun. Pati bunganga nun, ganun. Sabi ko, pwede yung maging karakter niya, chismosa, na chismis ng chismis sa buhay ni Tanggol tsaka ni Bubbles. Tapos ang kalaban niya si Diwata. Pwede ka doon. Mo, kukontakin ko at kukontakin din kita. Para kahit papaano magkatrabaho ka, para kahit papaano makakuha ka ng pera na panggasto sa pagpapakaso sa akin. Utang ina Hype na to no? Nakabili ka lang ng gaming share Kala mo, yaman-yaman mo na.
Kita ilan ito mga tanso na ito lang. Bili ka lang. Na-upgrade mo lang sa to monoblock yung bangko mo to gaming share. Kala mo mayaman ka na. At saka akala ko ba mayaman ka. Tsaka sabi mo hindi kita kaya. Eh bakit nagpapatulong ka ba sa iba? Bangag tong baba. Ayun pala ulit, sorry ha, kasi kahit kami, sige, tanongin natin sa 300 viewers. Hindi, di ba, kahit tayo, akala natin talaga, lalaki talaga siya, di ba? Eh, babae daw pala siya. Eh, mali ba namin? Eh, mukha kasi lalaki. Malay ba namin? Eh, mukha kasing lalaki. Sorry na. Oh, sorry na. Hindi naman namin alam na hindi naman kasi halata sa mukha kami. Eh, ano magagawa namin? Eh, kung alam lang namin na babae ka, hindi rin kita pinatulan. Eh, babae ka pala. Akala ko kasi lalaki ka eh. Kasi una-una, laki ng panga mo. Pangalawa, laki ng balikat mo. Pangatlo, laki ng ilong mo. Pangapat, mukha kang lalaki. Eh, ganun talaga. Ano magagawa namin? Hindi namin akalain na ganyan ka pala. Babae ka pala. Sorry na. Sorry, hindi naman natin yung alam. So, mabalik tayo dito, no? Ito yung sinabi, Kasi galit na galit si mga tanso, pwede, gusto mo yan, So, pinagalitan yung pinagalitan ho yung may asawa ka na pala. Oo nga, nagkaasawa nga agad ako sa kanila. Ang galing no? Puta na. I'm still virgin, Tapos ngayon nagkaasawa na. Ay, nako. Sana magkatotoo yung sinabi. Ha? Oo, tayo na pati sa DSWD, nungkat na nila, Okay, pumunta kayo doon ng Kalingap. Pati Kalingap, dinamay na nila. Puta na, tagal-tagal na nung issue sa Kalingap na yan. Visit na yan. Tapos, ay, naku po. Flex, sige, upakan mo, tanso vlogger, mga fake news yan, mga yan. Babae po ako. Ay, babae ka bala? Babae po ako. Daming vlogger na bayaran. Isa dyan si, naku po, si Ballpoint Man, yung binugbog niya yung nanay niya. Alam niyo ba yon guys? Oo, nakasuhan yan. Taganay ko ba naman sasabunutan mo, kakalad ka rin mo yung nanay mo? Kaya mo, hindi kaya niyo yan? Oo, totoo yan guys. Binugbog niya nanay niya, tapos kinaladkad niya palabas. Kayo malulunok niyo yan? Tapos yan, si Chris Ulo, pinapakain sa mga anak niya, yung mga pang-i-scam niya. Tapos si Nino Barsaga, para makatikim ng fresh na titi. Sorry. Para makatikim ng fresh na hotdog, binabawasan yung mga sahod ng mga kasama niya. Ano yung nakapost kay Mima? Di i-post niya. Parang admin ni Marcos, bumubuhay ng lumang issue. Tayo lang. Tawang-tawa ako dito sa mga sa mga followers niya. Estapa daw. Asan yung ebidensya? Di magkaso kayo, may estapa pala eh. Ay, nako po. Ang pangit mo. Dahil pangit ako, condolence. Kawawa naman. Nawala pa ka tuloy. Pangit daw ako. Nawala ka naman. Ay, inggit kasi yan. Ito ba naman, puta nila. Tingnan mo ba naman, May monitor ako. May laptop. Puta, kompleto ng gamit. Yung big bike pala, hindi ko napakita sa video, no? Banat bike, pero nga ako nung yung kulay puti mong motor. Dadaling ko lang dun sa harapan ng bahay ni Mima. Lahat ay sinasabi niya na in-scam ko daw yung big bike. Dami mo kinatay to DJ asar palalo. Wala yan, hindi yun ubro sa akin. Yung mga vlogger ni Libagan, si Kamatis, yung kamatis na hindi kailangan ng tubig para para bumunga.
Utang na eh, utang kamatis eh, no? Utang ina, pangit, pangalan pa lang pangit na eh. Ba't kaya gabing yung mga vlogger ni Libagan, no? Puro mga dugyot. parang hindi mga naliligo eh, no? No? Ba't kaya ganun? Di, pansin ko lang ha, yung mga vlogger ni Libayan, parang hindi mga naliligo. Pero in fairness ha, yung vlogger ni Libayan, tapos yung vlogger ng mga tanso, nagsasanib pwersa para pagtulong-tulungan ako. Maganda nga yun na pagsama-sama kayo. Biruin niya nga, pero bilib ako sa iyo. Mo, lahat kayo ng mga tanga, nagsama-sama, mga dugyot pa. Sa susunod kasi maligo kayo, putay na. Magkano lang naman bill ng tubig ako? Nagbibil ako rito ng tubig ng 1K. Magkano? Hindi naman. Oy, Mima, maligo ka kasi. Baka mamaya amoy patis na yung tipay mo. Yak, ew. Na sabi mo, nagdo-donate ka ng school supply sa mga bata, tapos yung pangpaligo mo, hindi mo kayang solusyonan. Sorry dyan, sa mga girl lalo dyan, pasensya na po. Nadala. Hindi puro na ano po nakaka-turn off po yun sa babae. Hindi kasi dati may hindi na baka isipin nyo may nabalitaan lang naman. Dati na may, yung mabaho daw yung hindi dapat huwag kayong ganun. Dapat maglinis kayo. Kung sino man yung mga tamad maghugas dyan para mag-pH care. Yan, sarap yun. Ay, sarap yun. Sa mukha, lagay pH care sa mukha. Ganun, para pang pakinis din kasi ng mukha. Di ba tama ako, Ate Alexa G? Ate Alexa G, Ma'am Erica, tama ba ako yung pH care dito yan? Dito yun, nilalagay pH care. Malamig daw sa mukha yun eh.